Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Lisa. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan namin ng aking kaibigan na si Wenda. Nagtatrabaho ako noon sa isang maliit na kainan o karinderiya. Dumating ang araw na kaarawan ng aking amo, kaya naman nagkaroon ng kaunting handaan. Inayos pa namin noon ang mga mesa at upuan na gagamitin ng mga bisita niya. Hindi naman karamihan ng dumalo. Halos mga kamag-anakan nga lang iyon ng aking amo. Pero masasabi kong masaya naman. Mga ilang saglit pa, natanaw kong dumating ang isang buntis. Siguro mga nasa 6 o 7 buwan na iyong pinagbubuntis niya dahil may kalakihan na rin. Umupo siya sa may bandang dulo na pwesto ng mga mesa. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung ano ang nais niyang kainin, subalit umiling siya. Hihintayin niya pa raw muna ang kaniyang asawa na pinsan ng amo ko. Ngumiti naman ako at tumango at saka na bumalik sa trabaho ko. Mga ilang minuto pa siguro ang nagdaan ay isang lalaki ang pumasok sa bakuran ng bahay ng amo ko kung saan ginaganap ang handaan. Hindi siya pamilyar sa akin. Napaisip ako noon na baka bago lang siya roon sa lugar namin. Hinayaan ko na lang noong una dahil tahimik lang rin naman siya na nakaupo sa isang mesa na malapit lang rin sa inuupuan ng buntis. Ilang saglit pa, napapansin ko ng mayat maya na lamang ang lingon niya doon sa buntis. Noong una ay hinayaan ko na lang rin dahil baka may asawa rin siya na buntis. Ngunit nang maglaon ay tila iba na ang titig nito sa babaeng buntis na naililang na rin dahil sa kakatitig sa kanya ng lalaki. Dahil doon ay lumapit ako sa amo kong lalaki at itinuro ang hindi pamilyar na lalaki na iyon at ang napapansin kong kakaiba ring kilos nito. Subalit bahagyang napatawa lang sa akin ang amo ko. Ikaw talaga kung ano-anong pinag-iisip mo. Hayaan mo na lang iyon. Siguro ay kasama lang siya sa isa sa mga bisita ko. Mabuti pa, bumalik ka na doon at maghain ng mga pagkain, sabi nito. Tumango na lang rin ako at bumalik na sa ginagawa ko. Habang naghahain ng pagkain, napansin ko na namang tumayo ang lalaki at lumapit sa buntis at tumabi ng upo rito. Umusog ang babae, ngunit panay dikit rin ang lalaki na animoy asawa niya ito. Pinagmamasdan ko lang sila. Ano ba? Rinig kong pasigaw na sabi ng buntis. Paano ba naman kasi? Panay himas ng lalaki sa kanyang tiyan na parang ito ang ama. Mabuti na lang din at nasa may bandang dulo sila at may kadiliman rin ang kinaroroonan nila kaya't hindi sila masyadong maririnig ng mga iba pang bisita. Gabi na rin kasi. At sa nakita kong iyon ay hindi na ako nakapagpigil pa at lumapit na ako sa kanila at inawat ang lalaki. Pagsabihan mo nga iyang lalaki na iyan, nakakabastos na eh. Sino ba niyang mukhang na yan? Inis na sabi ng babaeng buntis nang lumapit ako sa kanila. Sir, huwag namang ganiyan. Huwag naman kayong mambastos. Kanina ko pang napapansin kakaibayang kinikilos nyo. Kung manggugulo lang kayo rito, umalis ka na lang. Matapang kong sabi habang nasa katabi ko ang babae. Ako nang gugulo? Bastos. Gusto ko lang naman mahimas yung bata sa tiyan niya eh. Masama ba yon? Problema kasi sa inyong mga babae, masyado kayong mga pakipot. Sabi ng lalaki na halatang galit na. Dahan-dahan na rin itong naglakad palabas ng bakod habang nakatingin pa rin sa amin. Salamat ha, sabi ng babaeng buntis na humarap sa akin. Salamat. Ngayon ko lang napagtanto na halos magkasama lang kami. Wala yon. Sige na, balik na ko sa trabaho ko. Ay teka, yung asawa mo pala, hindi pa ba dumarating? Sabi ko. Wala pa nga eh, pero siguro papunta na yun rito. Ngumiti na lang ako at bumalik na ulit sa ginagawa ko. Nagpatuloy pa ang handaan niyon hanggang sa sumapit ang 10:00 ng gabi at isa-isa na rin silang nag-uuwian. Pinauwi na rin ako ng amo ko. Naglakad na lang ako dahil malapit na lang rin naman ang bahay namin sa bahay ng amo ko. Wala na ring mga dumadaang tao. Nakararamdam ako ng kilabot nang biglang humangin kasabay ng paggalaw ng mga dahon. Naalala ko tuloy ang kwento ng mama ko noong maranasan niyang habulin ng aswang
habang siya ay naglalakad rin mag-isa. Kung ano-ano nang pumapasok sa utak ko noon na baka may aswang rin na nagmamasid sa akin at baka hindi na ako makauwi ng bahay. Lalo pat madilim rin sa nilalakaran ko. Wala ring buwan na magsisilbing liwanag sa dinadaanan ko. Pero mabuti na rin iyon kesa naman sa bilog na buwan. Kapag ganoon raw ay naglalabasan ang mga aswang. Tanging ilaw lang ng liter ang gamit ko para makita ang daan. Sa patuloy kong paglalakad, nagulat ako nang makarinig ng isang sigaw. Sigaw ng babae. Siguro nanggagaling lang iyon sa unahan pa ng nilalakaran ko. Nang makarating ako doon, kita kong hinahabol ng isang nilalang na mabalahibo ang isang babaeng buntis. Hindi ko man iyon masyadong maaninag dahil madilim ang paligid, ngunit alam kong iyon ang buntis sa kainan kanina. Tulungan mo ko. Ramdam ko ang panggiginig ng babae na nakahawak sa balikat ko. Tumakbo kasi ito papunta sa akin. Naawa rin ako sa kalagayan niya. Hinihingal na siya katatakbo. Alam ko rin kung ano ang pakay ng aswang na iyon. Umalis na tayo rito. Hinila ako ng babae palayo doon. Nagpaubaya na lang ako. Tumakbo kami pabalik. Pababagal ng pabagal ang kaniyang pagtakbo dahil ramdam kong pagod na siya. Hanggang sa tuluyan na siyang bumigay at napaupo na lang sa damuhan. Umalis ka na, tumakbo ka na. Humihingal na sabi nito habang hawak ang tiyan niya. Hindi ako makapaniwala. Hindi niya naman ako kaano-ano. Ngunit nagawa niyang sabihin iyon na umalis na ako roon at iwanan na siya. Dahil doon ay mas lalo lang akong nagkaroon ng lakas ng loob na tulungan siya at makaligtas kaming pareho dito. Naghanap ako ng bagay na pwede kong maipanglaban sa papalapit na aswang. Hanggang sa makakita ako ng isang matigas na kahoy na may matulis na dulo. Kinig ko iyon at hinawakan ng mabuti. Pumwesto ako sa harap ng babaeng kasama ko at hinihintay ang papalapit na aswang. Natatakot man ngunit nilalakasan ko na lang ang loob ko. Napalunok ako ng laway nang makalapit na ito sa amin. Halos nais ko nang himatayin ng mga panahong iyon dahil sa sobrang takot. Mabalabhibo ang buong katawan nito at may malaking bibig na tumutulo pa, ang laway at mga mapupulang mata. Mahahaba rin ang kuko nito na animoy ilang buwang hindi ginupit. Umalis ka riyan, wika ng aswang na nag-aangil. Hindi, ikaw ang umalis. Kilala kita. Ikaw yung lalaki kanina, sabi ko. Wala naman kasi akong ibang mapaghinalaan, kaya't nasabi ko yun, kahit na wala namang kasiguraduhan. At dahil yata sa sinabi ko, ay mas lalo itong nagalit. Doon lumakas ang pakiramdam ko na baka siya nga iyon. Akma sana akong lalapit sa kanya upang tusukin siya ng matulis na kahoy na hawak ko, ngunit nagulat ako nang itulak niya ako palayo. Bumagsak ako sa damuhan at nabitawan ko rin ang kahoy na hawak ko. Nahihirapan akong tumayo. Masakit ang likod ko dulot ng pagkakakabagsak. Pero hindi ko pwedeng hayaan ang aswang na yun na makuha ang bata sa sinapupunan ng babae. Alam ko namang iyon ang habol niya. Pilit akong tumayo at hinanap ang kahoy na hawak ko kanina at salamat dahil nakita ko ito kaagad. Dali-dali akong tumakbo palapit sa kanila nang makita kong susunggaban na ng aswang ang kasama ko. Mabilis akong lumapit doon at walang pag-aalinlangang ibinaon at itinusok ko ang matulis na kahoy sa likod ng aswang. Napasigaw ito at bahagyang napalayo sa babaeng buntis. Halatang nasasaktan ako. Sinamantala ko na ang pagkakasulat na iyon upang makaalis doon. Inalalayan kong tumayo ang buntis na takot na rin. Magkasabay kaming umalis sa lugar na iyon at humingi ng tulong. Dahil sa nangyari ay nagturingan kami bilang magkaibigan at parati siyang nagpapasalamat sa pagligtas ko sa kanya. Ngunit para sa akin, iniligtas naming dalawa ang isa't isa. Hindi man namin sigurado kung napatay ba namin ang aswang. Ngunit isa lang ang alam namin, iyon ay ang nakaligtas kami mula sa peligrong iyon.